Hello mga Lods, eto nandito na naman tayo mga Lods. Da, pakinggan, pakinggan natin yung hiling ni Margotesa. Margotesa, Marcoleta pa. Marcoleta pala. Sorry. Marcoleta pala dito sa kanilang session na isinisihit niya na gusto yata na mag-sorry pa si Ombudsman Remulla. Doon ba sa issue na uh, binibend daw ni Ombudsman tsaka ni Senator Tulfo, Erwin Tulfo, yung yung doon sa sinabi ni Sir Erwin Tulfo na mas mataas sa atin yung taong bayan, na kailangan minsan kailangan natin i-bend yung law, di ba? At umuo naman yung si Ombudsman Remulla doon. Ah, Ewan ko ba kay pinapalaki lang na itong si Marcoleta yung issue na yun eh. Samantala kung tutusin, kung intindihin mo lang, ang gusto lang siguro para ako pagkakaintindi ko gusto lang siguro ni Erwin Tulfo na ibig niya sabihin na minsan kailangan natin kalimutan muna yung batas na na kailangan natin pakinggan yung panawagan ng taong bayan na eto tungkol lang naman doon sa pagsasahuli ng mga kinurakot ng mga diskaya, di ba? Yung pagka mabago ka pagka magiging state witness ka, kailangan mong isauli yung ninakaw mo, di ba? Yun, doon lang ito eh. Ito, pakinggan natin kung paano kung ano sa sinasabi ni Marcoleta. System. Duralex and Lex. Yung sinasabi natin bending the law will be inconsistent totally with its core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti. Tatanong ko nga sana to what extent can you bend the law? Kahit konti Sinabi niya kahit konti, hindi mo pwedeng baloktatin yung batas. Bakit tama naman yan si Marcoleta eh. Oh. Pero sila kaya sumusunod kaya sila sa kahit konti, hindi kaya nila nilalabag yung batas. Ayon sa sinasabi ni Marcoleta. So, pakinggan natin si Marcoleta. It can still be acceptable. Hindi po pwede. Duralex and Lex. At ako rin po, sumasang-ayon po sa kay Senator Marcoleta, the good gentleman from Tarlac, Pampanga na ang batas po ay dapat ho natin ipatupad. At wala ho yan tinitignan. Kaya ho naka-blindfold po si Lady Justice dahil wala ho tinitignan. At yan rin po ang assurance po ng ating bagong ombudsman dito po sa bulwagang ito at sa lahat po sa sambayang Pilipino na nanonood ho sa atin na ipapatupad niya ho ang batas na may integridad po. Kasi po, Mr. President, nakakabagabag talaga. Sana po. Ayan tama naman si Marcoleta eh. Kailangan na hindi mo talaga dapat na nilalabag kahit konti. Hindi mo kahit balok, hindi mo dapat binabaltot yung batas, di ba? Pero dun sa pagkakaintindi mo dapat dun sa sinabi ni Erwin Tulfo, binasin niya sa taong bayan na mas mataas yung taong bayan kaysa minsan sa batas na kailangan pakinggan lang. Yun lang ang ibig sabihin naman ni Erwin Tulfo, di ba? Kaya umuo si Ombudsman Remulla. Pero doon sa sinabi ni kahit konti, hindi mo kailangan i-bend yung batas. Sabi nga ni Marcoleta, di ba? Pero doon nung nilabas yung salin niya, eto guys, pakinggan nyo Pakinggan nyo.
kung paano nilabag ni Marcoleta yung Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng sinasabing pag-amin ng senador na hindi niya isinama sa SOSE ang kontribusyon ng ilang kaibigan dahil sa hiling na manatiling anonymous. Umabot sa 112 million pesos ang ginastos sa kampanya ni Marcoleta noong midterm elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaaring maharap sa reklamong perjury o falsification of public documents ang senador sakaling mali ang impormasyong inilagay sa SOSE. oh ano, di ba, Marcoleta? Sabi mo hindi kahit konti hindi pwedeng i-bend yung batas. Pero ikaw mismo inamin mo na hindi mo inilagay, di ba, sa SOSE. Lahat ng mga nagastos mo o yung kung sino man nagbigay sa'yo. Ano ba tinatago mo? Di ba? Samantala yung salary mo, magkano lang yung nakalagay mo doon sa salary mo. Kung di ako nagkakamali, mga nasa 50 lang yata, mamigit 50 million. Pero yung ginastos mo, yung ginastos mo magkano? Nagit 100. Saan ang galing lahat yun? Di ba? Alam mong batas yan. Pagka ikaw ay humabol o tumakbo kahit na anong posisyon, di ba? Akala ko ba hindi kailangan na i-bend yung law kahit na konti lang, di ba? Pero pag kayo kasi yung kayo yung bumababoy sa batas, okay lang sa inyo, di ba? Tingnan nyo noong sa impeachment ni Sara Duterte, di ba? Ano bang ginawa ni yung dating Senate President niya? Di ba? Di ba? Ang daming yung nilabag sa batas. Si Chis Escudero, di ba? Yung forthwith lang. Hindi nasunod. Ano ba? Di ba? Alam mo yun, pero nagsalita ka ba? Nung hindi sinunod yung batas na yan. Ang dami ng nilabag sa batas ng impeachment ni Sara Duterte. Pero nag-aabugado pa kayo. Kahit na alam yung mali. Kahit na nalalabag na yung batas. Hindi ka kumikibo dahil nga, di ba? Ako, saan ba talaga yung serbisyo mo, Marcoleta? Sa taong bayan ba o sa pamilya Duterte lang? Ay, hindi. Ako, nagtatanong lang ako. Saan ba? Kayo, mga idol, saan ba? Palagay nyo, saan yung serbisyo ni Marcoleta? Sa taong bayan ba o sa pamilya Duterte lang? Ay, nagtatanong lang ako